Pero sige. Pero sa akin, umpisa, sa akin medyo ayoko munang i-disclose kasi baka ma-preempt. Pero masasabi ko lang, napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagka-cut. Magka-cut lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalulok pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, merong ganon. Sino kaya? Pawis ng ka-eksena ko, oo, alat B. Oo. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, alam mo yung pakiramdam ko, hindi ako makabangon sa hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yun yung pakiramdam, feeling ko, nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong i-cut. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us na kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And dun sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional rin talaga. Na maalat yung pawis. By Barbie Forteza. Yan, sobra. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta, pag hashtag alatb. Okay, noted. Meron pa yun, without spoilers, mga Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes eh. Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set para just in case dun sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments kasi while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline. Kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive. Kasi sa tabi mo lang eh. Sas ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So that really adds to the experience of doing this. And yun yung mga na-appreciate ko. And of course, yung mga scenes na ginawa naming lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon. Yung mga ganun scenes. Pero ganun kasi before eh, parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay, but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat, talagang kung hindi makikita ang means of meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So, yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin and at the same time, yung time na talagang sasabi na si Eduardo, fully committed na siya sa pagiging guerrilla. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalyeng yun.